Kabanata 421. Narito si Zelia, sabi ni Ray habang siya at ang iba ay nakangiti kay Zelia. Matagal mo na bang hinintay, Gerald? Tanong ni Zelia, nakangiti. Habang nakatingin sa kanya, hindi talaga, sagot ni Gerald. Si Zelia ay nakabihis ng kaakit-akit sa araw na iyon. Tiyak na siya, ang uri ng babaeng maaaring magpanggap ng iba sa isang solong sulyap. Gayunpaman, mas alam ni Gerald at aktibong pinahinto ang sarili. Mula sa pag-iisip ng hindi kinakailangang mga saloobin. Speaking of which, Zelia, tumingin ako sa group chat kahapon. Ang iba ay tinatalakay kung paano ka nakakuha ng mahusay na trabaho. Paano mo nagawang makapunta sa Dream Investment Group? Narinig kong kailangan ng $1 bilyong para sa rehistradong kapital, sabi ni Ray, isang bahagyang paninibugho na inaasahan sa kanyang boses. Sa una, Ray ay itinuturing na mas mahusay kaysa sa kanyang iba pang mga kamag-aral sa pangkat. Dahil nakikipag-date na siya ngayon sa tycoon na ang pamilya ay nagmamay-ari ng ilang mga tindahan, siya ay itinuturing na mahusay na gawin at ipinagmamalaki niya iyon. Napakasarap din ng buhay niya. Gayunpaman, sa paghahambing ng kanyang sarili kay Zelia, pakiramdam niya ay isang maliit na prito. Alam ng lahat na ang Dream Investment Group ay itinatag sa mga pondong ibinigay ni G. Crawford mula sa Mayberry, sa malapit na hinaharap pinlano na maging isang malaking proyekto sa pag-unlad sa Sharon County. Kung sino ang nakapasok sa grupo ay magpapatuloy sa kanilang pagsisikap kahit na kailangan nilang magbayad ng $1 hanggang $2 bilyong sa taong iyon. Naturally, nang may bahagi ang balita sa panggrupong chat, lahat ay nasa sabik. Ito ay isang palatandaan na ang Sharon County ay sasailalim sa ilang marahas na pagbabago sa lalong madaling panahon. Nagkataon lang na na-recruit ako ng kumpanya. Hindi ako masyadong sigurado kung paano magtatapos ang pag-unlad nito at upang maging prangka, wala rin akong kumpiyansa. Bukod, hindi. Tulad ng nagtatrabaho ako sa punong tanggapan ng Dream Investment Group, nagtatrabaho lang ako sa isang subsidiary na may hawak na kumpanya sa ilalim nila, hindi ito kasing hiwaga at mabuting kagaya ng sinasabi ng karamihan. Sabi ni Zelia habang ngumiti siya ng mapait. Medyo pambihirang post pa rin yan, Zelia. Hindi mo kailangang maging mahinhin. Sagot ni Ray, mas maliwanag ang pagseselos nito sa boses niya ngayon. Si Gerald naman, nakatayo sa tabi nila at lumitaw siya na gulat na. Gulat, kaya't si Zelia ay na-recruit ng isang kumpanya ng subsidiary sa ilalim ng Dream Investment Company. At sino ang nagmamay-ari ng Dream Investment Company? Siyempre, si Gerald. Hindi nakakagulat na nandoon si Zelia at ang iba pa noong isang araw. Matapos makumplito ang mga pamamaraan para sa seremonya ng pagbubukas, nabunggo niya ang mga ito sa pangunahing plaza sa labas lamang ng hall. Ilan sa mga kilalang tao ang dumalo sa karnabal noong araw kaya hindi napunta sa isip ni Gerald na si Zelia ay nasangkot sa Dream Investment Company sa kanyang tungkulin bilang isang empleyado ng kumpanya ng subsidiary sa ilalim ni Gerald. Tiyak na tama para sa kanya na magdala ng ilang mga kaibigan upang masiyahan sa kanilang sarili. Doon, hindi mapigilan ni Gerald na isipin ang sarili, isang malaking pagkakataon. Dahil nandito tayong lahat, sabay tayo sa bus. Sabi ni Zelia, mabuti na lang may susando sa atin mamaya. Sa totoo lang Zelia, bakit hindi ka sumama sa amin? Panipi, akmang sisigot si Zelia ay nagsimulang tumunog ang kanyang telepono. Sa sandaling siya ay pumili ng up, siya stepped sa gilid bago sinabi ng isang bagay, isang pamumula na mumuo sa kanyang mga pisngi. Nagpatuloy siya sa pagsasalita sandali bago tuluyang nabitin. Ang iyong kasintahan, nakangiting tanong ni Gerald. Hindi niya mapigilan, nakikita ang mukha nito na nahihiya. At nag-ulo, ano ang pinagsasabi mo? Single ako, kaibigan lang yan. Panipi. Nakangiting tugon niya bagaman ang boses nito ay nanginginig ng hindi nakakainis. Nakangisi ang ulo ni Gerald bago ipangisda ang kanyang mga susi ng kotse. Handa na siyang ihatid siya sa pagtitipon. Bigla, isang bagong puting Audi A4L ang makikita at maririnig na papasok papunta sa hintuan ng bus.
Ang mga preno ay sinabog at ang kotse ay biglang tumigil sa tabi. Mismo nang nagulat na karamihan. Ang bintana ng sasakyan ay pinagsama at isang lalaki na may salaming pangsalamin ang itinuro ang kanyang ulo. Halika, Zelia, ang iyong mga kamag-aral ay malapit na doon. Dumaan muna tayo doon sa kanila, tayong dalawa lang. Sabi ng lalaki. Naturally, ang kotse ay nakakuha ng maraming pansin mula sa mga tao na naghihintay para sa bus doon. Tulad ng dati, ang maganda ay laging kinukuha ng mayamang bata. Ito ang inisip ng ilan sa mga batang lalaki doon habang lumubog ang kanilang pagiging mahirap. Hello Waylon. Ito ba ang pinakabagong kotse na iyong binili? Panipi, Kabanata 422. Nakilala ni Ray ang lalaki at may sorpresa ang mukha nito. Nang makita na nandoon si Ray at ang tycoon, nagulat din si Waylon. Bumaba siya sa kanyang sasakyan at sumandal dito gamit ang isang kamay sa kanyang bulsa. Ngumiti siya sa kasinabi, nabili ito mga kalahating buwan na ang nakakaraan. Sa wakas ay nakakita ako ng pagkakataong itaboy ito ngayon. Panipi, si Waylon ay isa pa sa mga dating kaklase ni Gerald. Noong sila ay nasa paaralan pa rin na magkasama, mayroon lamang dalawang lalaki na napaka-mayaman at makapangyarihan. Ngayon, pa rin sila. Ang isa sa kanila ay si Cameron, na ang pamilya ay may kaugnayan sa Departamento ng Kalusugan. Ang iba ay walang iba kundi si Waylon. Parehong nagbahagi sina Waylon at Cameron ng magandang relasyon noon. Nasisiyahan silang magulo habang nagkaklase. Yamang silang dalawa ay may kayamanan at kapangyarihan, kapwa. Sila namuhay ng maayos kahit na nagtapos mula sa high school. Gayunpaman, mas interesado si Gerald sa relasyon ni Waylon kay Zelia. Ang dalawa sa kanila ay hindi pa nagkaroon ng isang magandang relasyon, kahit na nag-aaway sa bawat isa paminsan-minsan. Kahit sa alala ni Gerald, mukha silang ngayon na nagbahagi ng isang magandang relasyon. Habang nag-uusap sila, tinuro ni Ray si Gerald bago sinabi, sabihin. Waylon, nandito rin si Gerald. Bakit hindi mo siya kausapin? Panipi, pagkatapos ay sa wakas ay tumingin si Waylon kay Gerald na nakatayo sa tabi nila sa lahat ng oras na ito. O kabutihan, kung hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito, hindi ko talaga siya makikilala. Nandito ka rin, Gerald. Sabi ni Waylon, habang ngumiti ng mahina. Pasimpleng nginisyon iyon ni Ray. Ano, nakalimutan mo na ba? Waylon, minsan ay hiniling mo kay Gerald na ipahiram sa iyo ang kanyang workbook upang makopya mo ang kanyang mga sagot. Hindi ka pinayagan ni Gerald kaya kumuha ka ng upuan at binugbog siya mula sa platform hanggang sa likuran ng silid-aralan. Naalala ko, siya na mukhang natatakot kalahati hanggang sa kamatayan noon. Mula noong ginawa mo ito ng napakalakas, sabi ni Ray habang naalala niya, si Gerald ay inilagay sa isang napaka-awkward na posisyon sa sandaling sinabi niya iyon. Malinaw niyang naalala ang pangyayaring iyon at ito ay naging isang muling pag-alala ng masamang alaala para sa kanya. Si Waylon ay tulad ng isang anino sa puso ni Gerald mula nang palagi niyang kinutya si Gerald ng hayagan. Hindi lang iyon ang oras na binugbog niya rin si Gerald. Napaka-traumatized na tuwing maririnig ni Gerald kahit ang kanyang pangalan, likas na takot siya. Sa pangyayaring iyon, kapwa nag-away-away sina Zelia at Sharon kay Waylon dahil nais nilang tulungan si Gerald. Kumuha pa ng libro si Zelia at binasag kay Waylon upang maipagiganti niya si Gerald. Ito ay isang hindi kanais-nais na karanasan bilang isang buo at si Gerald ay maaaring tumugon lamang sa isang mapait na ngiti. Gayunpaman, walang malasakit si Waylon sa sitwasyon at binago lamang ang paksa. Well, tama na chit-chat. Nang tawagan ko si Zelia kanina akala ko pupunta siya dito mag-isa. Lumabas na lahat. Kayo ay naghihintay para sa bus. Alinmang paraan, halika na Zelia. Tara na, panipi. Si Zelia ay natakot siguro na hindi ako maunawaan ng mas maaga, kaya't ganoon ay lihim niyang sinagot ang tawag na isip ni Gerald sa sarili. Hindi naman talaga kailangan. Walang pakialam si Gerald, sa totoo lang. Gayunpaman, nangako siya at sumang-ayon na pupunta sila sa pagtitipon. Sa nangyari, pareho niyang hinihintay sina Gerald at Waylon na dalhin siya doon. Iyon lamang ang bagay na bahagyang
Gamulo kay Gerald. Oo naman. Sabay tayo sa sasakyan ni Waylon, Gerald. Hindi mo rin. Kailangang sumakay ng bus. Sabi ni Zelia habang namula siya ng bahagya habang nakatingin kay Gerald. Sa kanilang isipan, ang mag-ipon at si Ray ay naidagdag ang kanilang mga sarili sa larawan. Isipan ang pagsakay sa isang Audi. Napakasarap sa pakiramdam niyan. Maaari pa nating mapalalim ang aming relasyon kay Waylon. Magaling. Natatakot ako na hindi yun posible. Kailangan kong pumili ng ibang kaklase mamaya at kung sumali si Gerald, wala nang puwang. Sa sasakyan ang natira, sabi ni Waylon, isang grimace sa mukha niya habang papasok sa kotse niya. Nakaupo ngayon si Zelia sa tabi ni Waylon na nakapasok lang sa driver's seat. Mas lalo itong naging awkward sa pakiramdam ni Zelia. Nakita ko, kung gayon, ano ang dapat nating gawin pagkatapos? Kumusta naman ito? Maaaring mag-hail lamang si Gerald ng taxi. Dahil gastos lamang ang tungkol sa $10. Sagot ni Waylon, hindi mo kailangang gawin iyon. Wala bang OFO bike sa tabi ng kalye? Ay scan lamang ang isa pagkatapos sumakay ng bisikleta. Patungo sa pagtitipon. Sabi ni Ray, di asterisk man, nakakaawa lang yan. Humagalpak ng tawa si Waylon. Nang huminto siya, sinabi niya, magkita na lang tayo mamaya sa hotel, Gerald. Pagkatapos nito, nag-drive na lamang siya nang hindi nagsabi ng isa pangsalita. May nais sanang sabihin si Zelia kay Gerald ngunit sa huli, hindi niya masabi ang sarili na may masabi. Maaari lamang niyang igulong ang bintana ng sasakyan. Napasinghap siya sa loob. Ano pa ang sasabihin ko? Nang makaalis na sila, maraming tao ang nakakaawa na ng tingin kay Gerald. Ang ilan pa ay simpleng nagsumiksik. Yung lalaking Gerald doon ay malinaw na tinitignan. Nakakaawa siya. Iyon ang iniisip ng halos lahat ng tao doon sa sandaling iyon. Gayunpaman, hindi hinayaan ni Gerald na abalahin siya nito. Paimpol siyang ngumiti sa pagbibitiw bago lumakad sa parking lot. Sa tabi ng hintuan ng bus. Dumaan siya sa hintuan ng bus habang ang kanyang Mercedes-Benz G-Class ay mabilis na nagmaneho patungo sa venue ng pagtitipon. AY423AY. Kapag nakaparada na niya ang kanyang sasakyan, pumasok na si Gerald sa pribadong silid. Halos kalahati na ng kanyang mga kamag-aral ay naroon na. Mayroong tungkol sa 20 tao at ang kapaligiran ay medyo buhay na buhay. Napakalaki rin ng hapagkainan na kanilang naibok. Karamihan sa mga mag-aaral doon ay casual lamang na binati si Gerald bago lumingon at tumingin sa kanilang sarili. Sa kanila, si Gerald ay isang mahirap na talo lamang kaya natural na madali siyang hindi pansinin. Pagbalik kay Gerald, may isang bagay na ikinagulat niya. Parehong wala sina Lillian at Sharon. Nga pala, Waylon, bakit wala dito sina Lillian at Sharon? Hindi ba, sinabi nilang sasali sila sa amin? Panipi, katulad ni Gerald, ang ilan sa iba pang mga kamag-aral ay tuliro rin. Simpleng ngumiti ng mahina si Waylon. Hindi sila sasali sa amin. Hindi sila katulad ng dati. Pumasok sila sa mayaman at makapangyarihang mga lupon. Masasabing sila ang pinakamakapangyarihang kasama natin. Bakit ba sila dadalo sa isang maliit na kaganapan tulad nito? Panipi, nako, totoo ba talaga yon? Ano pa ang nalalaman mo, Waylon? Panipi, tanong ni Zelia na nakaupo sa tabi niya. Ang kanyang pag-usisa ay naging mas mahusay sa kanya. Sa gayon, natagpuan ni Sharon ang kanyang sarili na isang napakalakas na kasintahan sa Mayberry. Mayroon bang alam sa inyo tungkol sa York North Mountain Entertainment City? Sabi ni Waylon habang nagsindi ng sigarilyo. Siyempre lahat tayo, sikat na net. Ang York North Mountain ay bubuo at mababago sa isang turismo, pagkain, at lungsod na nakatuon sa kultura. Literal na narinig ng lahat ang tungkol dito. Panipi. Sa gayon, ang kasintahan ni Sharon ay nagmula sa York North Village, kahit na ang nayon ay nawasak na. Ngunit nasa tabi iyon. Kita nyo, ang pamilya ng kanyang kasintahan ay nagmamay-ari ng ilang mga tindahan sa komersyal na kalye sa York North Mountain Entertainment City. Ang halaga ng pera na kikita nila sa hinaharap ay halos imposible upang makalkula. Panipi, Holy Cree *P. Napakatindi talaga ng tunog nila. Panipi,
Narinig iyon, namangha ang lahat. Ang pangalan ng kanyang kasintahan ay Hayward, at siya ay sikat. Sa Mayberry, binisita ko ang Mayberry noong nakaraang buwan para sa isang maliit na aliwan at kasiyahan. Tinawagan ko si Sharon. Habang nandoon ako at nakilala ko din ang kasintahan niya. Nagkasama kami sa pagkain at nagpapalitan din ng impormasyon sa pakikipag-ugnay, sabi ni Waylon na medyo mayabang. *Man Waylon, ang galing mo talaga, panipi. Noong nag-aaral pa kami, sina Waylon at Cameron ay pare-parehong maimpluwensya at makapangyarihan. Waylon pa rin. Kumusta ka Cameron? Walang balita mula sa iyo. Kailangan mong magtrabaho ng mas mahirap. Pang-aasar ng ilang batang babae na casual na nakaupo sa tabi ni Cameron. Isang bakas ng panibugho ang makikita sa mga mata ni Cameron. Alam ni Cameron na hindi niya may kumpara ang sarili kay Waylon. Lalo na totoo ito ngayon dahil lumaki na si Waylon upang malaman ang maraming tao mula sa Mayberry samantalang ang mga kontak ni Cameron ay limitado lamang sa mga mula sa Departamento ng Kalusugan. Ang pag-iisip tungkol dito ay parehong nag-alala at hindi mapakali. Si Cameron, pakiramdam niya pinahiya siya. Hoy, huwag mong sabihin yan. Ang galing din ni Cameron. Kung ang iyong pamilya o kamag-anak ay nagtatrabaho sa mga ospital o isang bagay na malapit sa na maaari mo lamang tawagan si Cameron. Halika dito Cameron. Ang panauhin ng upuan ng karangalan ay ang aangkinin mo. Panipi. Nakaupo na si Waylon sa main seat habang si Zelia ay nakaupo sa kanyang kaliwa bilang pangalawang panauhing pandangal. Ang natitirang upuan lamang ay nakalaan para sa panauhing pandangal. Kaya sino pa ang makaupo doon maliban kay Cameron? Ngunit Waylon, hindi ba mas makakabuti para sa iyo na kunin ang panauhing bisita? Tiyak na ikaw ang pinakamakapangyarihang kasama namin dito. Bukod, may ipapaalam ako sa inyong lahat. Ang kumpanya ni Waylon ay nakatanggap din ng pondo mula sa Dream Investment Group. Sabi ng isang kaklase habang nakangiti habang nakatingin kay Waylon. Nasisiyahan si Waylon sa sarili. Nakaramdam siya ng smug na alam ng iba ang mga nagawa niya. Nang marinig iyon ng iba niyang mga kaklase, nanlaki ang kanilang mga mata nang lumingon sila kay Waylon. Ang mga ito ay mga kumpanya na kabilang sa aking pamilya, kaya wala sila sa aking negosyo. Nagtaguyod ako ng sarili kong kumpanya. Ngunit medyo wala rin silbi dahil wala pa akong magagawang resulta, sabi ni Waylon habang nakangiti ng mapait. Marami sa kanyang mga kamag-aral ay parehong naiinggit sa kanya. Ang kanyang deklarasyon ay nagparamdam lamang kay Cameron ng higit na pagpapababa. Habang ngumiti siya ng awkward, bigla niyang napansin si Gerald, na kanina pa, nakaupo malapit sa pintuan. May malamig na ngiti sa kanyang mukha. Sinabi niya, speaking of which, Waylon, hindi lamang natin dapat ipasa ang upuan ng karangalan sa ating sarili. Dapat si Gerald ang nararapat na nakaupo doon. Panipi, nagkaroon ng sapat si Cameron. Naiinis siya at ayaw na niyang may kumpara pa kay Waylon kaya't binago niya ang paksa kay Gerald. Ano, iminumungkahi mo Gerald na kunin mo ito? Sabi ng isang random na kaklase habang tumatawa siya. Pasimpleng nginisyon ni Cameron. Siyempre dapat, maaaring hindi mo alam ito, ngunit medyo malapit. Si Gerald sa Louis ng aming Seren County. Nagkita kami 2 araw na ang nakakalipas sa isang restaurant at gusto pa ni Louis na bayaran ang singil para kay Gerald. Panipi, Kabanata 424. Malamig na ngumiti si Cameron sa sinabi niya. Ano, nakakatawa, Cameron, na para bang pamilyar kay Louis si Gerald. Panipi, alam ko diba, ang pagkakaiba sa pagitan ng katayuan ni na Louis at Gerald ay magkasing kahulugan sa paghahambing ng isang planeta sa ilang dumi. Panipi, maaari mong piliing hindi maniwala sa akin, ngunit alam ni Zelia na totoo ito. Nakita niya rin ito. Panipi, habang nakatingin siya kay Zelia, simpleng tumango ito bilang pagsang-ayon. Well, *man. Sa sandaling iyon, maraming mga kamag-aral ang nagsimulang tumingin kay Gerald sa isang kakaibang ilaw. Gayunpaman, mayroon ding ilang iba pa na lumingon upang tumingin kay Waylon. Ang bawat isa ay may kamalayan sa insidente kung saan malubhang binugbog ni Waylon si Gerald noong high school.
Kahit papaano ay mayaman si Gerald ngayon, at pamilyar pa siya kay Louie na kilala sa pagkakaroon ng magandang ugnayan sa kapwa. Mabuti at masamang lalaki. Ano ang isasagot ni Waylon doon? Anong klaseng mukha ang gagawin niya? Sa mukha ni Waylon ay isang nakakainis at mapait na ngiti. So, paano kung kilala niya si Louie? Gayun din, ipinapalagay ko na ang karamihan sa iyo ay hindi alam ang tungkol dito, ngunit si Louie ay pinalo ng isang tao sa isang KTV ilang araw na ang nakakaraan. Ang kanyang ama ay binalaan pa ng taong iyon. Ano pa, ang kanilang pagbabahagi ng Lourdes Mining Group ay kinukuha rin ng ibang tao. Sa pag-iisip na iyan, naiisip mo pa rin ba na si Louie ay ang Sting na magaling? Sabi ni Waylon. Ipinagpatuloy ni Waylon ang pagbabahagi ng iba pang impormasyon na narinig tungkol sa nangyari sa Lourdes. Sa oras na siya ay tapos na, ang lahat sa wakas ay makita ang buong larawan. Alam mo Gerald, mukha kang matapat na tao. Ngunit sa huli, nakilala mo ang gayong tao. Hindi ko akalain na ganyan ka, Gerald. Sabi ni Waylon na nakasmog ng ngiti bago niya natuloy. Nagulat ka ba sa kung paano ko alam ang lahat ng ito, Gerald? Hindi tulad ng ilang mga tao, hindi ako natatakot na sabihin sa iba ang mga bagay na ito. Kita nyo, ang taong nag-frame ng Lourdes sa oras na ito ay walang iba kundi ang makapangyarihang boss mula kay Mayberry, Zach Lyle. May ginawa siya sa kanila at kung anuman ang ginawa niya, ginagawang masunurin sila sa kanya. Ilang oras ang nakakalipas, ang aking ama ay kumain kasama si Jackson, na mas kilala bilang driver ni G. Lyle. Sa panahon ng pagkain, naging labis na lasing si Jackson na sa wakas ay sinabi niya ito sa tatay ko. Naruroon ako sa pagkain na iyon at tinapik pa ako ni Jackson sa balikat at sinabi sa akin na magsumikap ako. Natanggap ko rin ang kanyang pahintulot na tawagan siya kung may mangyari man. Panipi, tinapos ni Waylon ang kanyang pangungusap sa isang mahinang ngiti. Ang iba pa ay natigilan. Ginoo, driver ni Lyle. Kilala ng tatay mo ang driver ni G. Lyle na si Waylon. Panipi, alam ng lahat doon kung sino si Zach Lyle. Literal na imposibleng hindi malaman ang tungkol sa kanya kung mula ka sa Mayberry. Siya ay isang napakalakas at maimpluwensyang negosyante. Ang kanyang driver ay dapat na napakahusay na gawin din. Ang aking tatay ay may ilang mga pagkain sa kanya bago. Medyo nangingibabaw na tao si Jackson. Alam mo, sa palagay ko dapat talaga tayong magkaroon ng mas maraming pagtitipon tulad nito sa hinaharap. Kung mayroon man sa inyo na nangangailangan ng tulong, tiyak na bibigyan kita ng kamay. At huwag mo lang isiping nakaupo ako rito na nagsisinungaling din. Tingnan ang litratong ito. Kinuha ito habang kumakain ako kasama si Jackson at ang aking ama. Panipi, inilahad ni Waylon ang kanyang telepono upang ipakita ang larawan. Sa lahat, nagtataka, tiningnan din ito ni Gerald. Ito nga, si Jackson Sanders sa litrato. Sa loob nito, makikita siya na nakabihis ng maayos at nakasuot ng isang mamahaling relo. Nakakagulat kay Gerald kung sabihin. Hindi niya aasahan na makikita si Jackson ng ganoon. Dati, palaging itinalaga ni Zach kay Jackson na maging chauffeur ni Gerald noong nagpunta si Gerald sa Wayfair Mountain Entertainment. Si Gerald ay medyo malapit kay Jackson. Nauna niyang naisip na si Jackson ay isang matapat at taos-pusong tao. Habang ipinakita niya ang kanyang sarili bilang isang simple at payak na tao sa tuwing nakikita siya ni Gerald sa nakaraan. Nagulat si Gerald, siya ay talagang isang nangingibabaw na tao. Hindi sa may mali dyan. Ang bawat isa ay mayroong pribadong buhay pagkatapos ng lahat. Kaya huwag isipin na si Louie ay isang uri ng malaking shot. Ang mga tao na nagkukunwari sa kanya ay hindi rin magagamit sa iyo. Hanapin mo lang ako kung may problema ka. Panipi, sinilip naman ni Waylon si Gerald bago tumingin kay Zelia. At Zelia, huwag kang mag-alala. Tutulungan kita makitungo sa taong iyon mula sa iyong kumpanya ngayon. Hindi alintana kung ano ang kinakailangan, tutulungan kita na malutas ang isyong iyon. Panipi, nahaharap ka sa mga problema sa kumpanya mo Zelia. Panipi, tanong ni Ray. Ang mga tainga ni Gerald ay namula sa tanong ni Ray at tumingin din siya kay Zelia.
AY425AY. Halika Zelia, sabihin mo sa amin. Ano ang nangyayari? Panipi, nagtataka na nagtanong ang ilan sa mga kamag-aral. Tumango si Zelia bago siya nagsimulang magbahagi ng isang insidente na nangyari sa kanya ng detalyado. Hindi nagtagal, natapos ang kuryusidad ni Gerald. Ito ay naka-out na hindi nagtagal pagkatapos siya ay na-recruit ng kumpanya, ang kanyang superior nagsimulang patuloy na ginigipit. Siya, ang pinag-uusapan na superior ay isang deputy manager ng isa sa mga kagawaran. Ayon sa paglalarawan ni Zelia, ang representante ng manager ay isang taong balbo na nawala ang lahat ng buhok sa paligid ng korona ng kanyang ulo. Medyo matanda siya at malaswa sa pangkalahatan. Sa una, hindi pa siya naglakas loob na gumawa ng marami pa-imple niyang tinanong si Zelia na kumain na. Matapos tanggihan siya ng maraming beses, sa kalaunan nahirapan si Zelia na ipagpatuloy ito. Sa makatuwid, sa wakas ay nagpa siya siyang tanggapin at kumain kasama siya isang araw. Mula sa araw na iyon pasulong, ang lalaki ay naging mas paaligaw at pangahas. Patuloy niyang tinawag si Zelia sa kanyang opisina. Sa simula, sasabihin lamang niya ang mga hindi magagandang bagay sa kanya. Paminsan-minsan, ngayon, nagiging pisikal ang mga bagay at hindi karaniwan para sa kanya na gamitin ang parehong mga kamay at binti niya upang asarin siya. Mga 2 araw bago ang karnabal, tinawag ng deputy manager si Zelia na lumapit. Nagresulta ito sa paghaplos ng hita niya. Labis siyang nerbiyos sa oras na iyon na likas na kinuha niya ang isang basong tubig at ibinuhos sa buong deputy manager. Ngayon, nanganganib na siyang matanggal sa trabaho. Gusto niyang sumunod siya sa kanya, kung hindi ay kailangan na siyang magbitiw. Sa kumpanya, sinabihan siya na maging matino at kumilos din. Alinsunod, matapos ang pangyayaring iyon, natapos na sabihin ni Zelia kay Waylon ang tungkol sa nangyari. Tanging si Waylon ang malakas at sapat na maimpluwensyahan upang maituwid ang representante ng manager. Tinanggap din ang tulong mula sa kanyang mga kamag-aral. Wealthy asterisk man, ngayon ay nais ko talagang bugbugin ang matandang pervert. Gaano katapang niya na bully ang aming Diyosa. Sigaw ng ilan sa mga lalaki na naiinis. Iyon ang espiritu. Gayunpaman, tayong mga kababaihan ay talagang kailangang malaman kung paano mas mahusay na protektahan ang ating sarili. Palagi kaming inaasar at binubuli. Alam mo, ang ilang mga tao na hindi alam ang tungkol sa aking mga koneksyon o pinagmulan ay patuloy na hiniling sa akin na gawin ang mga bagay para sa kanila pabalik noong una akong dumating sa ospital. Sa sandaling makilala nila kung sino ang aking kasintahan. Wala nang sumubok ng kahit anong nakakatawa sa akin. Sabi ni Morgana, alam ko diba, pinag-uusapan kung saan, Zelia, ikaw at si Sharon, ay parehong pantay na pinakamagagandang mga batang babae sa aming klase sa panahon ng aming pag-aaral. Natagpuan na ni Sharon ang kanyang sarili isang mabuting at makapangyarihang kasintahan kaya tiyak na dapat mo rin gawin iyon. Hanapin ang iyong sarili sa isang lalaking ganoon na nagmamahal sa iyo at mas mabilis kang makakaapekto sa mga problemang tulad nito sa hinaharap. Dagdag ni Ray, bahagya lang na mula si Zelia dito bago tumingin sa sahig. Huwag kang mag-alala, Zelia. Matapos ang pagtatapos ng pagtitipong ngayon malulutas ko ang issue para sa iyo. Deputy manager lang siya kung tutuusin. Tiwala na sinabi ni Waylon. Waylon, nais ko lang natakutin mo siya ng kaunti upang tumigil siya sa pag-abala sa akin, mangyaring huwag gumawa ng anumang hindi kinakailangan. Sagot ni Zelia na medyo may pag-aalala ang tono. Huwag mag-alala, alam ko kung ano ang ginagawa ko. Kung nais mong takutin siya, kailangan mong tumingin ng malayo. Narito si Gerald at madali niyang mahihiling sa tulong ni Louie, sabi ni Cameron habang nakatingin kay Gerald. Nilingan siya ni Gerald at isang malamig na ngiti lamang ang kayang ibigay habang ang iba ay humagalpak ng tawa. Ito ay isang bihirang sandali para kay Gerald na sa wakas ay makahanap ng isang taong pantay na masaya, mabuti, at may kakayahang. Gayunpaman, hindi ito mahalaga sa huli. Saglit na napatingin si Zelia kay Gerald bago sinilip ang tingin at binalik ang tingin kay Waylon. Halata ang sagot niya,
Bumalik sa high school, si Zelia ay nagbahagi ng magandang relasyon kay Gerald, hanggang sa puntong aktibong ipinagtanggol siya mula kay Waylon. Gayunpaman, ngayon, mas malapit siya kay Waylon. Si Waylon ay natural na itinuturing na pinakamakapangyarihan sa mga kaklase at marami siyang koneksyon at mapagkukunan. Kumpara sa iba rin, si Gerald ay walang ibang bagay maliban kay Louie, sa pagkakaalam ng mga tao roon. Naiintindihan ni Gerald ang kanyang pangangatuwiran at hindi siya lubos na masisisi. Matapos makaranas ng sapat sa lipunan, ang karaniwang mga tao ay karaniwang napagpasyahan na ang pera at mga mapagkukunan ay mas mahalaga kaysa sa aktwal na pagkakaibigan. Si Gerald ay matapat na bahagyang nababagabag dahil nangyari ito sa isang taong tretuhin niya tulad ng isang matalik na kaibigan dati. Gayunpaman, pinili ni Gerald na huwag sabihin tungkol dito. Pasimpleng tiningnan niya ang iba ng binago ang paksa upang muling pagtawanan siya. AY426AY. Maya-maya, tumayo si Gerald at nagtungo sa banyo. Hindi nagtagal pagkatapos niyang pumasok sa gents, tumayo si Zelia upang magtungo sa banyo mismo. Matapos maghugas ng kamay ay bumangga si Gerald kay Zelia na sabay na ring umalis ng banyo. Ang awkward ng meeting, to say the least. Speaking of which, wala pa akong pagkakataong makausap ng maayos. Kumusta ka kamakailan? Sabi ni Zelia na may isang malanding ngiti habang sinusubukang itago ang kanyang kakulaitan. Alam niya kung paano ang relasyon nila ni Gerald dati, at alam din niya ang mga hidwaan nina Gerald at Waylon. Gayunpaman, ngayon siya ay naging medyo malapit kay Waylon. Kahit na hindi niya sinabi ito, tiyak na hindi magiging maayos ang pakiramdam ni Gerald doon. Hindi masama, sabi ni Gerald habang pinupunasan ang kanyang mga kamay ng dry tissue. Balita ko na hindi ka pa nakakahanap ng trabaho, totoo ba yun? Mayroon ka bang mga plano para sa hinaharap? Tanong ni Zelia. Plano kong gumawa ng pangalan para sa aking sarili, matapat na sagot ni Gerald. Bahagyang nakasimangot iyon ni Zelia bago iling ang kanyang ulo, na may mahinang ngiti sa labi. Makinig ka Gerald, iminumungkahi ko talaga na maghanap ka ng trabaho. Hindi mahalaga kung anong uri ng trabaho ang makukuha mo. Alam mong alam na iba ka sa iba. Panipi. O, maaari mo ring subukan na mangyaring Waylon. Nagsimula na siya sa sarili niyang kumpanya at naghahanap siya ng mga tatanggapin. Kung nais mo, maaari akong maglagay ng isang salita para sa iyo upang mas handa siyang tanggapin ka. Ang pangunahing sweldo ay humigit kumulang na $300 sa isang buwan at mas mabuti ito kaysa sa wala. Payo ni Zelia. Pinahahalagahan ko ito, ngunit tatanggi ako, sabi ni Gerald. Habang nakangiti, simpleng bumantong hininga si Zelia. Gerald, alam ko na binugbog ka ng masama ni Waylon noon, ngunit bata pa siya kaya subukang intindihin. Bakit hindi mo subukang tingnan ito sa ganitong paraan? Kung hinayaan mo siyang kopyahin ang iyong mga sagot kung gayon, hindi ka niya bubugbugin. Ngayong nagtapos ka na sa unibersidad, sino ang nakakaalam? Maaaring handa siyang magpahiram ng isang kamay. Patuloy ni Zelia. Hindi ko na isinasapuso ang pangyayaring iyon. Gayon din, tungkol sa isyu sa iyong deputy manager. Ang kailangan mo lang gawin ay upang sabihin sa iyong manager o iulat ang insidente sa iba pang mga nakatataas sa iyong kumpanya. Siguradong parurusahan nila siya ng gusto. Panipi. Ang tagapamahala at ilan sa mga nakatataas doon ay orihinal na kawani mula sa Mayberry International Inc., kaya't alam ni Gerald ang tungkol sa kanilang mga kakayahan at birtod na mabuti. Tiyak na hindi nila papayagan ng anumang uri ng panliligalig na magpatuloy. Pasimpleng tiningnan ni Zelia si Gerald sandali bago ngumiti ng mapait at umiling. Hindi mo masyadong alam ang tungkol sa kung ano ang nangyayari sa lugar ng trabaho ko. Hindi mo na kailangang mag-abala tungkol dito. Gayunpaman, masarap na kausap ka ulit, at salamat Gerald. Panipi. Matapos ang kanyang pangungusap, pasimpleng kumaway siya kay Gerald bago tumalikod at umalis. Pinaramdam kay Gerald na mismong si Zelia ay kakaibang tao. Parang dati lang noong nakilala niya si Sharon. Kakaiba rin ang kilos niya sa kanya. Pakiramdam ay nabigo. Nagsimulang maglakad pabalik si Gerald. Wala pang 2 dosenang mga hakbang, nakita niya na ang
Daanan ni Zelia ay hinaranggan ng isang nasa edad na lalaki. Sinubukan pa ring hawakan ng lalaki ang kamay niya. Ano ang ginagawa mo, G? Zabel, sabi ni Zelia habang inilayo ang kamay niya mula sa kamay niya. Zelia, balak kong kumain dito ngayon. Hindi ko inaasahan na mabangga ka. Dahil nandito kaming dalawa, bakit hindi ka nakikipag-inuman? Maaari kong ipakilala sa iyo ang ilang mga kasamahan mula sa aming kumpanya. Sinabi ni G. Zabel, ang pagnanasa ay sumasalamin sa kanyang mga mata. Halika ngayon, itigil ang pagsubok na umalis baka magalit ako. Agad, sinabi niya, bitawan mo siya. Sa sandaling iyon, isang malakas, galit na ugong ang maririnig. AY427AY. Ang dagandong ay nagmula sa walang iba kundi si Waylon mismo, na lumabas lamang sa pribadong silid. Kanina pa, may isa pang batang babae na umalis para sa banyo. Ngunit paglabas na sana niya sa pribadong silid, nakita niya ang isang lalaking nakaharang sa daanan ni Zelia. Nang malaman ni Waylon ang tungkol sa katotohanan, agad siyang bumangon at tumungo sa banyo kasama ang ilang iba pa. Ano ito? Isang pangkat ng mga uncouth B***stars. Sino ang sinisigawan mo? Panipi, kahit na perverted, G. Zabel ay tiyak na walang maliit na magprito. Malamig ang ekspresyon niya habang tinatanong. Kaklase ko ang batang babae na iyon. Bakit mo hinaharangan ang landas niya? Tanong ni Waylon, walang takot. Sa sobrang takot ni Zelia ay likas na nagtago sa likuran ni Waylon. Zelia, sige na sasabihin ko ito. Ang mga kasamahan na naghihintay sa akin sa oras na ito ay hindi ordinaryong tao. Kung alam mo kung ano ang pinakamahusay para sa iyong sarili, sundin ako. Gayun din, bakit hindi mo sabihin sa mga B***star na ito kung sino ako? Sagot ni G. Zabel, nakatiklop ang mga braso sa likuran niya. Waylon, ang kanyang pangalan ay Charlie Zabel, at siya ang deputy manager ng aking departamento. Sabi ni Zelia, D***man, kaya ito ang lalaki. Panipi. Una nang nagpasya si Waylon na harapin si Charlie ng hapong. Iyon, gayunpaman, naging mabait si Charlie upang magpakita sa harap ni Waylon. Mabuti, hindi niya kailangang mag-aksaya ng anumang oras para hanapin siya. Malinaw na hindi inaasahan ni Zelia na makabangga sa matandang baluktot dito rin. Sinisita ni Waylon bago sinabi kung gaano kadali. Plano kong hanapin ka ngunit narito ka, G. Zabel. Mag-chat tayo diba? Una sa lahat, alam mo ba kung sino ako? Ang tatay ko ay si Spencer Litz. Ang pamilya ko ang nagmamay-ari ng Kenzen Enterprise. Ang pinakamalaking kumpanya sa Seren County. Panipi, narinig iyon, lumaktaw ang puso ni Charlie. Tiyak na alam niya ang tungkol sa Kenzen Enterprise. Noong nakaraan, ito ay naging isang ordinaryong kumpanya. Lamang. Gayunpaman, ang mga bagay ay ganap na magkakaiba, dahil sa mataas na pamantayan sa pangangalaga ng kapaligiran ng Kenzen Enterprise, nakakuha sila ng pondo mula sa Dream Investment Group. Maaari ring sabihin na isa ito sa mga proyekto sa pag-unlad ng Dream Investment Group. Ang katayuan ng pamilyang Litz ay lubos na nakinabang mula rito, at nasisiyahan sila ngayon sa isang malakas at maimpluwensyang katayuan sa Seren County. Katulad nito, si G. Zabel ay nakatanggap din ng pondo mula sa pangkat. Gayunpaman, bilang isang representante lamang na manager ng isang kumpanya, kailangan pa rin niyang mag-isip at kumilos ng maayos. Galing ka ba sa Let's? Ngunit G. Let's, mayroon akong kaunting negosyo na dapat pansinin kasama si Zelia na tungkol lamang sa aming kumpanya. Hindi nararapat para sa iyo na makialam sa mga naturang pribadong gawain, sa palagay mo. Malamig na sabi ni Charlie, ang porsyento ng pamumuhunan ng kanyang kumpanya ay mas mataas kaysa sa pabrika at kumpanya na kabilang sa Kenzen Enterprise. Sa paghahambing sa dalawa, ang kumpanya ni Charlie ay tiyak na isang mas mahalagang pag-aari para sa Dream Investment Group. Hindi dapat matakot si Charlie pagdating sa aspeto ng kapangyarihan at background. Ngunit nais kong makialam. Kahit anong sabihin mo, panipi, nagsalita si Waylon nang hindi sinala ang kanyang mga salita. Pinapalabas ang kanyang pagiging assertive sa sitwasyon.
Naging pisikal ang mga bagay pagkatapos na dahil sa kapwa lalaki, na nakadarama ng pangangailangan na protektahan ang kanilang pagmamataas. Una nang umatake si Waylon. Dali-dali siyang lumapit kay Charlie, at sinimulang pagsuntok sa kanya nang hindi man lang tumilapon. Nang makita iyon, nagsimulang kumilos din si Cameron at ang iba. Sa kanilang pag-iisip, naisip nilang lahat na ang deputy manager ay hindi kasing lakas at maimpluwensya tulad ng pamilya ni Waylon. Sa huli, binugbog ng husto si Charlie. Si Zelia ay nakatayo sa tabi nila sa buong oras, sinusubukan silang tumigil sa pakikipaglaban ngunit hindi ito nagawa. Talagang mga B***** ka. How dare all of you, maghintay ka. Sigaw ni Charlie na may kamay sa pisngi niyang pasa habang tumatakbo siya sa medyo nakakaawa na paraan. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga tao ang sumugod sa sariling pribadong silid ni Charlie. Ang pinuno ng pangkat ay tila isang nasa edad na lalaki na nakasuot. Sino ang nagsimula sa lahat? Malamig na tanong ng pinuno. Agad na tinuro ni Charlie ang parehong Waylon at Cameron bago may binulong sa tainga ng pinuno. Pasimpleng nginisyan ng lalaki, tulad ng pag-aalaga ko kaninong anak siya. Ngayon ang aking unang araw na pag-uulat sa tungkulin sa iyong kumpanya bilang isang senior executive. Ang mga brats na ito ay kailangang turuan ng isang aralin, kung hindi man, may isip nila na kami ay maliit na mga fries na madaling mabyuli. Panipi, habang patuloy na tumaas ang tensyon, simpleng tumuloy si Gerald, na nakatayo sa gilid. Hindi talaga niya alam kung kaninong panig siya dapat makampi ngayon. Sa isang banda, si Waylon ay tiyak na walang silbi, mayaman na bata. Ngunit mahusay siya pagdating sa pakikipag-away. Sa kabilang banda, ang lalaking nasa edad na ay malinaw na hindi rin sinumang santo. Habang iniisip ni Gerald sa kanyang sarili, isang tao mula sa grupo ni Charlie ang nagbasag ng isang bote ng alak sa ulo ni Waylon. Hindi nagtagal ay nagsimulang tumulo ang dugo sa kanyang mukha. Hoy! Tigilan na ang laban. Itigil mo na ito. Panipi, napansin kung gaano nakahirap ang sitwasyon, mabilis na sumugod si Gerald kasama ang ilang iba pang mga kalalakihan. Sinubukan nilang akitin ng parehong koponan na huwag nang mag-away. Kung sa bagay, ang mga taong binubugbog ang iba ay mga nasasakupan ni Gerald. Sa kabilang banda, si Waylon ang binugbog. Bagaman ang Waylon ay halos maituring na kalaban ni Gerald, walang kabuluhan upang magdulot ng ganoong kalaking kaguluhan. Mula sa pagtitipon nila sa araw na iyon. Ito ay isang bagay na hindi dapat mangyari sa araw na iyon. Ang mga nasasakupan ni Charlie sa wakas ay tumigil sa pambubugbog kay Waylon matapos na magbigay ng kooperasyon. Ang mga tauhan mula sa hotel upang matigil ang laban. Pagkatapos, ay binayaran ni Charlie ang singil at iniwan ang hotel sa isang huff. Napapaligiran ng mga tao mula sa kanyang kumpanya. Ay hindi, ano ang gagawin natin? Waylon, dumudugo ka, sabi ni Ray, sobrang takot. Sila ang unang grupo ng mga B**** na kailanman na naglakas loob. Nabugbugin ako, tumatawag ako sa tatay ko. Ang mga B*** na iyon ay magbabayad ng isang kaila hilakbot na presyo para dito. Sigaw ni Waylon, dugo ang mga mata. Naobserbahan ni Gerald kung paano lumaban si Waylon kanina. Siya ay malinaw na isang tao na hindi papayag sa kanyang sarili na tanggapin ang pagkawala o talunin iyon ng madali. Kabanata 428. Dahil sa kapangyarihan at impluwensya ng kanyang ama, laging ginagawa ni Waylon ayon sa gusto niya, kumilos ng smugly at mayabang sa harap ng lahat ng kanyang mga kamag-aral. Hindi pa napag-isipan sa kanya na ang sakop ni Charlie ay maaaring kumilos ng mas mabangis pa. Malubha pa nilang binugbog siya. Sa sandaling iyon, si Waylon ay isang nasira parehong pisikal at emosyonal. Kailangan niya agad ng atensyong medikal. Sigaw ni Morgana bago inilabas ang kanyang telepono at tumawag para sa isang ambulansya. Hindi nagtagal ay dumating ang ambulansya at dahil si Morgana mismo ay isang clinician, pumasok din siya sa ambulansya upang matulungan ang bendahin ang kanyang mga sugat. Umalis siya sa ospital kasama si Waylon. Si Waylon ay binugbog at ngayon ay ipinapadala sa ospital. Ano ang dapat nating gawin? Umalis na lang tayo sa ngayon. Paano kung ang mga baliw na iyon
ay bumalik na may mga pampalakas. Tama ka, parang hindi sila mga ordinaryong tao. Panipi, ang mga kamag-aral ay nagpatuloy na tinatalakay ang sitwasyon sa kanilang sarili, lahat sa kanila ay lubos na hindi mapagpasyahan. Kung ang pagmamataas o kaligtasan ay mas mahalaga, dahil walang agarang conclusion na nakamit, lahat sila ay lumingon upang tumingin kay Cameron. Tumingin si Cameron sa kanila, tulala. Si Cameron ay nakahiga sa sahig sa buong bahagi ng pangalawang kalahati ng laban. Siya ay na down at siya ay nanatili doon. Natatakot siyang labanan ang sandali na nalaman niya na ang pinuno ay isang uri ng senior executive. Ito rin ang dahilan kung bakit si Waylon lang ang binugbog ng magsimula ulit ang laban. Sa una ay nag-alala siya ngunit nakikita kung paano ang lahat ay umaasa sa kanya na gumawa ng susunod na desisyon, hindi nagtagal. Ay naging smug siya ulit. Ang lahat ay manatiling kalmado. Pumunta na lang muna tayo sa hospital. Tiyak na pupunta rin ang ama ni Waylon. Sabi ni Cameron. Ang natitirang mga kamag-aral niya ay sumang-ayon at lahat sila ay nagtungo sa underground parking ng hotel na magkasama. Sa isang maikling sandali, si Gerald ay sobrang natigilan upang gumalaw ngunit pa-impulse siyang umiling bago tumungo sa hagdanan upang kumuha din ng sarili niyang sasakyan. Ang mga taong ito ay sineseryoso tulad ng paggawa ng isang bundok mula sa isang molehill. Kung iniulat lang ito ni Zelia sa kanyang mga nakatataas, wala sa mga ito ang nangyari. Tiyak na, madali ang pagharap kay Charlie. Kudlid, ang kailangan lang niyang gawin ay tawagan ako at lahat ay tatapos. Nang ganoon, isang gulo na ito. Ito ang mga naisip ang nangyayari sa isip ni Gerald. Lahat sila ay nasa parking lot na. Sige, may kasama kaming 4 na sasakyan ngayon. Sino pa ang nag-drive dito? Tanong ni Cameron. Sa sandaling iyon, nagsimulang umiyak ng malakas si Zelia. Humihingi ako ng paumanhin sa lahat. Ito ang problema ko ngunit. Hinayla ko din kayo lahat dito. Panipi, si Zelia ay tumangis, isang kaayla hilakbot na pagkakasala na bumigat sa kanyang puso. Paano ka namin masisisi Zelia? Nasaksihan ko ang lumang pervert na humahadlang sa iyong paraan gamit ang aking sariling mga mata. Ano pa, nakatayo sa tabi mo si Gerald ngunit wala siyang nagawa. Kung may ginawa siya, marahil lahat ng ito ay hindi nangyari. Kasalanan niya ang lahat. Panipi, tama iyan. Kung may sisihin man dapat itong si Gerald. Huwag mong sisihin ang iyong sarili. Sumakay na lang tayo sa sasakyan at magtungo ngayon sa ospital, sabi ni Ray. Sinimulan ng pagpasok ng mga kaklase ang mga magagamit na kotse. Si Zelia mismo ang sumakay sa sasakyan ni Cameron. O Diyos, tingnan mo. Nandito rin si Gerald. Panipi, sa sandaling iyon, sa wakas napansin ng lahat si Gerald na kara-rating lang sa parking lot. Ano ang ginagawa ng idiot dito? Ang lahat ng mga upuan sa magagamit na mga kotse ay napunan. Hindi ba siya naparito sa pamamagitan ng pagbibiyahe ng taxi? Malamig na tanong ng isang kaklase na babae. Tama iyan. Simula nang sumakay ka ng taxi dito, bakit ka dito sa amin? Nagpaplano ka ba na sumali sa amin sa isang kotse? Hindi ka. Magiging kapaki-pakinabang kahit na sumama ka sa amin. Mag-hail lamang ng taxi at itigil ang pagharang sa aming daanan dito. Sabi ni Ray na may malamig na pangutya. Pasulyap-sulyap lang si Zelia kay Gerald bagaman wala siyang ibang sinabi bago lumayo. Huwag kang mag-abala sa kanya, Cameron. Mas mabilis ba ang kotse mo o si Waylon? Tanong ni Ray habang iginala ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Gerald. Halos magkatulad sila. Papunta muna kami. Umupo ka ng mahigpit. Sigaw ni Cameron habang tinatapakan niya ang pedal. Pinapanta ang sasakyan papunta sa unahan. Ang sumunod ay isang malakas na putok. Si Cameron ay hindi nakahawak ng mahigpit sa manibela. Bumagsak ang kanyang sasakyan sa likuran ng isang puting kotse na nakaparada sa harap nila. Tinaas ang hood ng kotse ni Cameron. Mukha itong napinsala. F***sick. Gulat na sigaw ni Cameron. Lahat sila ay bumabasa. Kanyang sasakyan at agad na nagsisigaw si Ray. Napatikip ang kanyang bibig ng kanyang mga kamay sa gulat. Cameron, tingnan mo. Sa palagay mo ay nabangga mo ang isang Mercedes-Benz G500. Panipi, ano?
Paano ito mangyayari? Panipi, karamihan sa iba pang mga kamag-aral ay hindi masyadong iniisip. Ito, sa kanila, naramdaman na imposible na ang gayong isang marangyang kotse ay magiging sa Seren County. Gayunpaman, nang malapit na sila sa kotse, sa kasamaang palad ay tama si Ray. Ito ay talagang isang Mercedes-Benz G-Class. Kabanata 429. F***6. Ang isang Mercedes-Benz G-Class ay nagkakahalaga ng higit sa $300,000. Sigaw ng isang kaklase sa nag-aalala na boses. Bagaman nagsalpukan ng dalawang sasakyan, ang Mercedes-Benz G-Class ay higit na naghirap kumpara sa sariling kotse ni Cameron. Gayunpaman, kung kinakailangan ng kabayaran, alam ni Cameron na kailangan niyang magpatalsak ng kahit $100,000. Umiling siya ng bahagya sa takot. Pasensya ka na Cameron, kung hindi dahil sa akin hindi mo na sasalpok ang kotseng iyan. Napaungol kay Zelia ng may dagdag. Napasanin sa kanyang puso. Napasinghap siya sa loob habang pinipigilan ang luha niya. Kung hindi dahil sa akin, wala sa mga pangyayaring ito ang maaaring mangyari ngayon. Si Waylon ay binugbog, at ngayon ay bumagsak lang si Cameron sa ibang kotse nang sinusubukan lang niya akong ipadala sa ospital upang bisitahin si Waylon. Ano pa ang magagawa natin ngayon? Kudlit. Ang isipan ni Zelia ay napuno ng negativity at ito lamang ang nakaramdam sa kanya ng mas malabo at nabalisa kaysa sa dati. Ang iba ay nagsisimulang matakot din. Sinimulan nilang talakayin kung paano lutisin ang issue tungkol sa mamahaling kotse. Sige lang, hindi big deal. Pumunta sa ospital, kayong lahat. Sabi ni Gerald sabay buntong hininga habang isinasok ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa. Medyo kapos palad ito ngunit syempre, ang kotseng nabanggaan ni Cameron ay kay Gerald. Ang kanyang Lamborghini ay nahit ng isang tao at ngayon ang kanyang Mercedes-Benz G-Class ay nahaharap sa parehong kapalaran. Ganun ba talaga siya kamalas? Kahit na ang kanyang sasakyan ay nahit, nahirapan siyang humiling sa kanila para sa isang bayad sa pagpapanatili dahil sa kinatakutan. Nilang lahat na mukhang nag-iisip tungkol sa kung magkano ang perang kakailanganin nila para sa F***6 sake. Naiintindihan mo rin ba ang halaga ng kotseng ito, Gerald? Ito ay isang Mercedes-Benz G-Class. Sino ang maglakas loob na umalis na lang ng ganon? Kung nalaman ng may-ari ng kotseng ito kung sino tayo, siguradong magbabayad kami ng kahit isang mas mabibigat na presyo. Naiintindihan mo pa ba ang kalahati ng sinasabi ko? Sigaw ni Ray, ang pagkabalisa niya ngayon ay nasa sobrang gear. Huminahon tayo at isipin ito. Kumusta naman tayong lahat na naghihintay dito para sa driver? Pagdating nila, taos puso kaming humihingi ng tawad sa kanila at sa anumang kapalaran, maaari nila kaming iwan kung nasiyahan sila sa ganyan, iminungkahi ng isa sa mga batang babae. Iyon ang pinakamagandang ideya na mayroon kami sa ngayon. Tiyak na tumatalo ito sa pag-iwan ng kotse ng ganito. Panipi, tila ito ang napagkasunduan ng karamihan. Ang ilan sa mga batang babae ay may naisip pang iba. Nais nilang makita kung ang driver ay isang gwapong binata. Sabihin mo, Cameron, bakit hindi mo muna umalis sa iba? I'll stay behind and wait for the driver. Aayusin ko ang isyu ng maintenance fee, sabi ni Zelia na wala sa asol. Bagaman wala siyang masyadong pera, hindi niya pinapayagan lamang nabayaran ni Cameron ang bayad sa pagpapanatili ng mag-isa. No way, hindi ka lang namin maiiwan dito. Kumusta naman ito? Lahat, mangyaring subukang gamitin ang iyong mga koneksyon upang malaman kung maaari mong malaman kung sino ang nagmamay-ari ng kotse. Siguro ang isang kakilala mo ay maaaring makilala kung sino ang may-ari. Mungkahi ni Ray. Ang ideya ay naaprubahan ng halos lahat doon at nagsimula silang gumawa ng aksyon. Ang isa sa mga pinsan ko ay nagtatrabaho sa konstruksyon. Tatanungin ko siya, Panipi, ang aking tiyuhin ay responsable para sa mga proyekto sa pabahay at pagtatayo. Alam niya rin ang maraming mga tao. Hayaan mo, akong tanungin siya, Panipi, ang aking tiyuhin ay guro. Marami rin siyang makikilala na tao. Panipi, marami sa kanila ang nagsimulang tumawag sa anumang nauugnay na mga koneksyon na alam nila.
Si Zelia mismo ang sumali sa pagsisikap. Kayo, hindi mo talaga kailangang gawin ito, pakinggan mo lang. Ako, humayo ka ngayon. Lalo tuloy na naguluhan si Gerald sa pagiging komplikado ng simpleng bagay na ito. At ano, hayaan mong hawakan mo ito. Ano ang magagawa sa isang natalo tulad mo, Panipi, halos wala kang anumang sentido komon sa iyo. Bago nila ipagpatuloy ang pagkutsa sa kanya, ang Mercedes-Benz G-Class ay gumawa ng isang tunog. Sumuko na si Gerald na subukang ipaliwanag. Kinuha niya muli ang kanyang susi ng kotse at pinindot ang isang pindutan dito. Ang mga ilaw ng sasakyan ay nag-flash saglit kasunod ng tunog ng pag-unlock ng kotse. Sa sandaling iyon, lahat ng naruroon ay natigilan. Ano ba? Ang ilan sa mga batang babae ay hindi mapigil ang kanilang pagkabigla at aksidenteng sumigaw ng kung anuman ang nasa isip nila, kahit na si Zelia ay ibinaba ang kanyang telepono habang nakatingin kay Gerald sa sobrang pagkabigla. Lahat sila ay lubos na hindi naniniwala. Paano makakasama kay Gerald ang Mercedes-Benz G-Class na iyon? Hindi ba siya naghakot ng taxi upang makarating dito? Hindi ba siya isang mahirap? Ang bawat isa ay may parehong mga katanungan sa kanilang mga ulo. Ito ay walang kamangha-mangha. Sa oras na bumalik ang isip ng lahat, hinimok na ni Gerald ang kanyang kotse palabas ng parking space. Ang kotse ay hindi napinsala ng masama at gumawa siya ng tala sa pag-iisip na makakahanap siya ng isang tindahan ng serbisyo sa pagbebenta ng sasakyan sa paglaon upang maayos ang anumang mga gawi. Kabanata 430. Anuman ang kaso, ang kotse ni Cameron ay tiyak na hindi magmamaneho ng sinuman saan man may nasirang hood. Ang lahat na nagkamali ay nagmula kay Zelia, ngunit wala talagang silbi ang pag-iyak sa nabuhos na gatas. Bukod, hindi inisip ni Gerald na angkop na iwan na lang sila ng ganoon. Magkaibigan kasi sila dati. Halika, sumakay ka sa kotse ko. Sasakay kita sa ospital. Panipi, mahinahon na sabi ni Gerald. Ang bagong mature at kalmadong si Gerald ay naramdaman na kakaiba sa iba. Sa pag-iisip sa likod, hindi nakakagulat na parang kalmado siya at casual kanina nang kausap niya sila sa hintuan ng bus. Sa totoo lang ay hindi nila gaanong binibigyang pansin ang kanyang pag-uugali noon dahil akala nila ay talo pa rin siya. Gayunpaman, ngayon nang mas binigyan nila ng pansin ang paraan ng kanyang pagsasalita, nalaman nila na ang kanyang tono ay parang malamig at binubuo kumpara sa matandang Gerald na alam nila. Ito ay medyo napanganga. Gerald, ito ba ang iyong sasakyan? Tanong ni Ray, nanlaki ang mga mata. Yep, medyo bago pa rin, sagot ni Gerald habang tumanggo ng marahan. Bakit ka nagsasalita ng walang kabuluhan tungkol sa isang Mercedes-Benz G-Class? Diyos ko, sino ba ang mag-aakalang bibili si Gerald ng ganun kamahal na kotse? Sabi ni Ray, halos tumalon sa tuwa. Gerald, maaari ba akong sumakay sa kotse mo? Panipi, sige bakit hindi? Diyos ko, sumakay ako sa isang Mercedes-Benz G-Class. Panipi, napasigaw si Ray habang ipinapalakpak ang kanyang mga kamay nang masaya bago sumakay sa sasakyan. Pasimpleng tumayo si Zelia sa gilid, namula ang mukha. Sa gayon nakakahiya ito. Pinayuhan ko pa siya na kumuha ng trabaho ngayon lang ngunit isipin na mahusay ang ginagawa niya. Mayroon pa siyang Mercedes-Benz G-Class. Kudlid, nangako kami na magkikita kami sa hintuan ng bus ngunit umalis na ako para sa pagtitipon nang wala siya. Kaya pala gusto niya kaming ihatid doon sa kanyang sasakyan. Halika Zelia, wala tayong buong araw, nakangiting sabi ni Gerald. Kitang-kita niya na malinaw na nahihiya si Zelia. Bagaman nagdadalawang isip siya noong una, dahan-dahan siyang tumanggo bago sumakay sa upuan sa tabi ni Gerald. Puno na ang kotse sa oras na magsimulang magmaneho si Gerald patungo sa ospital. Sa kanilang pagpunta roon, pinagsama ni Ray ang bintana at sinundot ang kanyang ulo upang kumuha ng maraming litrato. Kaya Gerald, paano mo nagawa na kayang bayaran ang kotseng ito? Naging mayaman ka ba? Takang tanong ni Ray habang nasa labas. Panang sasakyan ng ulo. Hindi ko binili ang kotseng ito. Dumalo ako ng isang kaganapan at nagkataong nagwagi ako. Matapat na sinabi ni Gerald.
Ang kotseng binili niya, ang kanyang Lamborghini, ay nakaparada pa rin sa mountaintop. Kaya isang premyo lamang ito, sabi ni Ray, isang bahagyang pagkabigo sa kanyang boses. Bukod kay Ray, ang iba pang mga batang babae ay nagpaplano na rin ng kanilang susunod na paggalaw. Wala sa kanila ang may mga boyfriend pa. Kahit na hindi talaga mayaman si Gerald, ang pagbebenta ng kotse lamang ay agad na bibigyan siya ng $300,000. Sa ganoong klaseng pera, makakabili sila ng bahay at isang ordinaryong kotse. Sa madaling salita, isang pamantayang mayamang pamilya. Habang iniisip nila ito, ang ilan sa mga batang babae ay nagsimulang magkaroon ng damdamin kay Gerald. Gayunpaman, ang reaksyon ni Zelia ay ang kumpletong kabaligtaran. Nang marinig niyang regalo lamang ang kotse, agad na nawala ang kanyang sorpresa. Sa halip na sorpresa, ngayon lamang siya naramdaman na panlibak. Kaya't premyo lamang ito. Sa sandaling iyon, napagpasyahan niya sa kanyang isipan na ang dahilan na nangako si Gerald na makikipagkita sa kanya ngayon ay upang ipakita lamang ang kotse na nanalo siya. Iba si Waylon. Tiyak na mayroon siyang pera at kakayahan na kinakailangan upang bilhin ang kanyang sarili sa Audi A4. Kaya, anuman ang panghihinayang niya kay Gerald ay ganap na tumigil sa sandaling iyon. Gayunpaman, hindi ko akalain na pagmamayari mo ang isang Mercedes-Benz G-Class. Hindi pinapansin kung paano mo talaga nakuha ang kotse, ikaw ay mayaman pa rin ngayon. Bakit mo napanatili ang isang mababang profile sa pagtitipon kanina? Dapat magpakita ka ng konti, sabi ni Ray sa isang malambing na tono. Kailangan bang magpakitang gilas ang mga mayayaman? Hindi ko gusto ang maliit na tingin sa iba dahil kahit na ang ilang mga tao ay mukhang ordinaryong, maaaring sila lamang ang mga taong makakatulong sa iyo balang araw. Panipi, si Gerald ay nagsasalita tulad ni G. Crawford. Gayunpaman, ang mga batang babae ay hindi sumang-ayon sa kanyang pahayag. Nakasimangot din si Zelia, iniwas ang tingin sa bintana na may bahid ng pagkasuklam na nakasalamin sa kanyang mga mata. Dahil sa katahimikan lang ang sinalubong sa kanya, hindi na rin nagsalita si Gerald. Hindi nagtagal bago sila nakarating sa ospital. Sa oras na dumating sila, lahat ng mga sugat ni Waylon ay nakabalot. Siya ay nasa telepono na nakikipag-usap sa isang tao nang pumasok. Ang kanyang mga kamag-aral sa kanyang ward. Hoy Jackson, kanina ka pa tinawag ng tatay ko. Nasa ospital ako. Ngayon, maaari kang mangyaring lumapit ng kaunti. Narinig ko, mula sa aking ama na medyo mahirap silang makitungo. Panipi. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.